Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, CHR, Red Cross at Anti-Terrorism Council bumisita kay Chantal Anicoche sa Army Hospital. 10.5 million pesos na halaga ng equipment at kemikal na sangkap sa paggawa ng ilegal na droga nasamsam sa Caloocan. Mag-asawang senior citizen patay sa sunog sa Makati. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Bumisita ang mga kinatawan ng Commission on Human Rights o CHR, International Committee of the Red Cross o ICRC at Anti-Terrorism Council o ATC kay Chantal Anicoche sa 2nd Infantry Division Headquarters bilang bahagi ng regular na well-being check at deprocessing procedures. Ayon sa ulat, malapit nang matapos ang kanyang pananatili sa ospital matapos makapasa sa psychological examination at maaari nang ma-discharge anumang oras kapag nabigyan ng medical clearance. Layunin ng pagbisita na tiyakin ang kanyang kalagayan habang patuloy ang paggagamot. Si Anicoche ay nasagip ng militar noong Enero 8 matapos abandonahin ng kanyang mga kasamahan kasunod ng engkwentro sa pagitan ng tropa ng gobyerno at mga miyembro ng NPA sa Barangay Cabacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong Enero 1. Tiniyak naman ng 2ID ang ganap na paggalang sa karapatan ni Anicoche, lalo na sa kanyang kalusugan at kapakanan. Nasamsam ng pulisya ang tinatayang 10.5 million pesos na halaga ng drug precursors at laboratory equipment sa isinagawang search warrant operation sa Bagong Silang, Caloocan City noong Enero 24. Sa pangunguna ng Caloocan City Police Station, Northern Police District at PIDEA, nakumpiska sa loob ng isang bahay ang 2 lalagyan ng likidong kemikal na hinihinalang phenylaceto, isang controlled precursor sa ilalim ng RA 9165 na may kabuuang 20 litro o halos 16.95 kilo. Na-recover din ang iba't ibang laboratory equipment na ginagamit umano sa paggawa ng ilegal na droga. Wala sa lugar ang subject ng search warrant at patuloy pang pinaghahanap. Nasawi ang mag-asawang senior citizen sa sunog sa Barangay Tejeros, Makati City madaling araw ng Enero 24, Sabado. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, edad 69 at 70 ang mag-asawang nasawi nang matrap sa nasunog na bahay sa D. Gomez Street. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na naapula bandang 6:40 a.m. 6 ang napaulat na sugatan habang hindi bababa sa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan. Tiniyak naman ng LGU ng Makati ang tulong sa pagpapalibing sa mga nasawing biktima. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Leon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.